welcome back to Schoolmates. So ayan, Miko, narinig na natin ng mga opening statements from the both team leaders sa tanong kung pabor ba silang i-abolish ang curfew. And at this time naman, bibigyan natin ang dalawang grupo ng chance para ibigay ang kanilang argumento. Ito ay rebuttal na ha, punto versus punto. Kaya naman Hesa, simulan na natin. Ang mauuna syempre ay ang hindi pabor na ituloy pa ang curfew dito sa Pilipinas. Our team strongly approves or agrees in the abolishment of curfew. Why? Because isn't it unethical for us to criminalize people in going in a public place at a certain time at night? So, if you look at it in a different way or maybe on a more subjective view, tayo bilang kabataan ay restrict na umalis sa ating bahay tuwing late nights. And in a way, para tayo yung kinukulong nila, tayo na wala naman tayong ginagawang masama. So, kung instead na dapat, hindi po ba yung mga masasama na maaaring bumiktima sa atin, yung ikinukulong ninyo, hindi po tayong mga kabataan na meron naman po mga task na dapat gawin sa labas ng ating bahay tuwing late nights maaari kung sa ilang situations. And also, there are certain rights na naaapakan na ng gobyerno just by implementing curfew. Yung freedom nating mga kabataan is inaalis sa atin. Plus, meron namang maglalaro sa isip nyo na hindi laman lahat ng bata o tao na nasa labas tuwing gabi ay gumagawa ng masama. Okay, so narinig na side nila. Ano naman ang masasabi nyo, Jade? I remember there's a Lee Kuan Yew quote that goes, "The acid test of any legal system is not the greatness or the grandeur of its legal basis, but whether in fact it is able to promote order and justice." In the eyes of the youth, sigurado ako na sa simula ay hindi maganda ang curfew dahil sa tingin natin na parang nababawasan yung karapatan natin, yung kalayaan natin. Pero kung isipin natin na mabuti, kailangan talaga natin ng curfew dahil ito ang nag-i-impose ng discipline sa atin na nagmumula naman ngayon na direktang nagmumula sa ating gobyerno dahil hindi naman lahat ng household sa Pilipinas ay may discipline na pinopromote. So another point kung bakit pinaniniwalaan namin na dapat ituloy ang curfew is that we believe that we are trying na sabayan yung pagbabago sa paligid natin. As we can see, evident naman sa paligid natin na nandyan yung mga crimes na iba't ibang klase at marami nang iba't ibang klase ng krimen na naiimbento sa paligid natin. And somehow, they sound fancy, pero totoo, may ganong iba't ibang klase ng krimen na hindi natin may imagine na meron pala. So, para ma-control natin etong mga crimes na to, we are trying to control the youth kasi sila yung vulnerable, sila yung fragile, sila yung lapitin ng mga crimes na to. So, ano yung magagawa ng government para protektahan yung citizen niya? So, mag-post ka ng isang ordinance, ng isang batas na tingin mo mapoprotektahan yung mga citizens mo. Gusto ko lang sabihin na hindi nyo magagawa yung mga dapat yung gawin dahil sa curfew. Well, first of all, nakasaad sa batas natin na actually ang curfew ordinance ay under sa RA 9344 na Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, Section 57, na exempted yung mga batang merong mga significant activities like sa religious matters, sa mga schoolworks, at syempre provided na dapat meron kang kasamang magulang in the span of hours ng 10 p.m. to 5 a.m. So hindi nyo pwedeng sabihin na hindi nyo magagawa yung mga activities nyo. At isa pa, kung sasabihin natin na, bakit ano oras ba kayo natutulog? So approximately 12 a.m., di ba? Kung magkakaroon tayo ng 10 p.m. na curfew, ilang hours lang naman yung mababawasan sa inyo dahil the rest of the hours, i-consume nyo na yon para sa pagtulog nyo, para maging productive kayo sa susunod na araw, especially sa mga school days, di ba? Kailangan natin ng energy para maging functional tayo sa mga gagawin natin the other day. Okay, so ang punto nila, safetyness first, and syempre ang pinupunto nyo rin, mababawasan ng krimen paglalagyan ng curfew. Yes. And dito naman, on the other side, yung point nila is unconstitutional daw with terms of curfew. Tama, hindi naman daw. Parang nawawala na yung right mo as a person. Oo. So, pag may curfew na. Ano naman ang masasabi niyo doon na mababawasan naman ang krimen
lalo na pagka nilagyan ng curfew at syempre ang safetyness ng mga kabataan ngayon? So, hindi po nag-guarantee yung curfew ng safety sa atin. So, parang nire-restrict lang tayo ng curfew na lumabas sa mga bahay natin, pero sigurado ka ba na safe ka kapag nandun ka? In reality, wala naman po talagang place na safe sa panahon natin ngayon. So, curfew, binabawasan niya lang tayo ng right. Pero kung yung safety, hindi naman niya yung nag-guarantee. So, parang kung halimbawa, yung crimes na dahil nga fragile tayo, prone tayo, sinasabi na para mas safe daw, pero kung iisipin mo, nasa labas ka ng bahay mo tuwing araw, hindi ba parang prone ka rin naman? Kung nasa labas ka ng bahay mo tuwing may gagawin ka, prone ka rin sa mga bagay na maaaring mangyari sa'yo tuwing gabi kasi hindi naman talaga lahat ng bagay na yun na ipupush lang sa gabi, kundi pwede rin yun ipush sa daytime. Okay, so yes, it doesn't guarantee safety, but it lessens the crime. Ayun yung pinupoint namin. Hindi kapag nag-impose ka ng curfew, hindi naman agad-agad at a snap, wala ng crime. Ang pinupoint natin is mababawasan natin yung crime, hindi yung hahayaan lang natin siyang nagtutuloy-tuloy. Okay, so ayan, dahil ngayon pa lang unang round natin, mainit na ang talakayan. Alamin naman natin ang masasabi ng mga kasama ni JV at syempre ng ating mga netizens. JV! Thank you, Miko and Hesa. Alam nyo, hindi lang naman pala magaganda at gwapo ang mga estudyante ng Rizal High School. Aba, sobrang tatalino pa! Naniniwala ka bang gwapo at magaganda ang taga Rizal High School? Ikaw, naniniwala ka bang maganda at matatalino ang Rizal High School? Siyempre! Yes! Ayan, itong parte na to, dito na ako magtatanong sa ating mga ka-schoolmates dito sa Rizal High ng kanilang mga komento sa ating usapin ngayong araw. So, dito kasama ko ang ating dalawang naggagwapuhang estudyante ng Rizal High School. Cheer nyo naman yung mga klase nyo, guys! Anong pangalan mo, kuya? Daniel po. Daniel. Anong year ni Daniel? Grade 10 ho. Grade 10? Graduating ka na ba? Po. Sige. Anong masasabi mo sa issue natin for today? Sir, gusto ko lang po magtanong tungkol po sa idea na sinabi nung side po nila. According po kasi someone from the group nila, ikulong daw po natin yung mga nagkasala at hindi yung bata. Saan po nila nakuha yung idea na ikukulong yung bata? Wala naman po sa batas na sinasabi na ikulong daw po yung bata. Ala, lagot kayo. Okay, tanong nyo para sa Sagutin inyo. nyo yun. So, sasagutin mo, Jen? Go ahead, Jen. Trisha? Go ahead, Trisha. Actually, ang pagkakasabi po namin na ikulong ang mga kriminal instead of ng mga bata, it is metaphorically. You're caging us or restricting us to go outside in a certain time, but it doesn't really necessarily na ikulong tayong kabataan. Okay. JV, nasagot ba ang tanong ng kumpare mo dyan? Sandali lang kasi medyo may tumulo sa akin. Ano ba? Oo, nasa tayo. Mahal na mahal ka ng mga ibon sa taas mahal na ng mahal ako puno. ng mga taga Rizal High. No? Pati mga ibon talaga, may blessing. Natawa pa kayo. Wait lang. Okay ka na ba doon? Parang okay na po. Kaso lang po, parang bakit nyo po kinoconsider na kulungan yung bahay nyo? Akala ko ba okay ka na? Bakit kino-consider na? Kino-consider na? Kulungan yung bahay nyo. Bahay nyo po yun. Dapat po, mas okay kayo nasa bahay kaysa nasa labas nyo po. Mas mabuti daw na nasa bahay kaysa nasa labas. Pero kung kailangan nyo po lumabas ng bahay ninyo, hindi po dapat kayo pigilan ng gobyerno na gawin yon. Kasi parang hindi naman po fair yon para sa atin. Kung gusto ko lumabas at wala naman akong gagawing masama, hindi po ako pwedeng pigilan ng gobyerno dahil wala naman po akong ginagawang masama. Instead, yung attention po, hindi po dapat parang pinufocus sa atin sa pag-isolate sa atin mula sa society natin, kundi pinufocus po dapat yung attention ng kapulisan natin at ng authorities dun sa mga gumagawa ng pagkakasala o yung mga nagva-violate ng law, hindi po sa atin na mga walang ginagawang masama. Okay na si Daniel. Ito naman kasama ko dito si Alec. Nasaan mga kaklase mo, Alec? Ay, nasa taas. Ba't nandito ka? Wow, excuse. Kala ko nag-cutting. Anong masasabi mo sa ating issue for today, Alec?
Yung ano, 'di ba? So against kayo sa curfew dun sa para sa kabataan. Gusto ko lang tanungin, ba't kayo kailangan maging against kung yung government ginagawa yun para sa safety ng mga kapwa natin teenagers? Unang-una nga, hindi naman tayo guaranteed na binibigyan tayo ng safety ng curfew. Sabi nga namin kanina, kapag may curfew, yes, nasa loob ka lang ng bahay mo kapag gabi kasi nga nire-restrict ka niyang lumabas. Pero how are you so sure na tuwing nasa loob ka ng bahay mo, tuwing gabi, safe ka na? What if may someone or criminal na pumasok sa bahay niyo at sa loob ng bahay niyo mismo gawin yung krimen na gusto niyang gawin? Meron ka pa bang pahabol doon, Alec? Okay na si Alex at si Daniel. Ngayon naman, ang parte natin ay ang social media, ang cellphone ko. Uy, binulsa mo na agad yung cellphone. Wait lang ito. Ito, babasahin natin yung sa Facebook. Ang sabi ni Rodolfo Galido, tuloy ang disiplina sa pagbabago. Mahirap talaga sa kinagisna na tuparin ang batas. Tandaan ninyo, masasanay rin sa katagalan. Di ba? Masasanay din naman daw pala tayo. Ito naman, ang sabi ni Agapito Rodriguez Jr., hayaan na natin yung mga taong ayaw sa curfew. Ingat na lang sila sa bagay, ubos na halos sa mga durugista. Medyo safe nang gumala. Alam nyo, magpatuloy lang po kayo magpadala ng inyong mga komento at mga tanong sa ating social media account dahil magbabalik pa ang #1 debate show ng bayan. Ito ang Schoolmates!